Pinagyayabang ng lalaking ito sa kanyang mga kumpare na siya ay isang certified babaero. Napahiya siya nang mabuking na maliit lang ang ari niya. 7 na taon nang nagsasama sina Rika at Roy, ganoon kamahal ng babae ang kanyang mister, na kahit ubod ito ng babaero ay di niya iniiwan, bukod kasi sa may isa silang anak. Malaki rin ang tiwala niya na magbabago pa ito kaya nagtitiis siya. Lingid nga lamang sa kaalaman niya ay wala naman itong balak. Nagpapanggap lang ito at sa pagtagal ng panahon ay lalong gumagaling gumawa ng kalokohan at magtago. Oo, papunta na ako dyan, naligo ka na ba? Oo baby girl, humanda ka sakin. Natatawa pang sabi ni Roy habang palihim na tinatawagan ang kabit niyang si Yeng. Humagik-gik naman ang babae sa kabilang linya, oo nakaligo na ako, magdala ka ng kondom ha. Bago pa nakasagot si Roy ay kumatok ang misis niya sa pintuan ng banyo, honey, matagal ka pa ba? Paliliguan ko na sana si Junior dahil isasama ko sa supermarket. Ay teka baby nandito na si Los Yang, sige bye see you. Eto na han palabas na, buhusan ko lang ito, sabi niya at nagkunwari pang nag-flush ng toilet. Ingat ka ha, ready na ang lunch mo, ilang araw ka nga ulit sa seminar han, tanong ni Rika. 2 days raw, or baka ma-extend, depende sa kliyente, sagot ni Roy at hinalika na ang misis. Walang kaalam-alam ang babae na ibang babae ang ISIS seminar niya. Honey, yung ano pala kuryente natin, may disconnection notice na, sabi ng babae. Mister niya lamang ang naghahanap buhay ngayon dahil seloso ito at ayaw na magtrabaho pa siya. Bagamat magaling ang babae, sa bahay na lang siya upang matutukan ang kanyang mag-ama. Wala akong cash sabi ni Roy, ang totoo ay itinatabi niya ang pera para sa paglalakwatsa nila ng kerida. Sige, gagawan ko na lang ng paraan. Hihiram na muna ako kina mama, sabi ng babae. Pagkaalis ni Roy sa bahay ay dumiretso na siya sa apartment ni Yeng at sinundo ito. Nagpunta sila sa Tagaytay at nag-honeymoon doon na parang mag-asawa. Baby boy, parang gusto ko ng iPad kasi sira na yung laptop na binili mo, lambing ni Yeng sa lalaki. Sa kanya lang nauubos ang pera ng lalaki at sinasadya niyang wala nang matira kay Rika. Ang totoo, di niya naman talaga mahal si Roy, pera lang nito ang gusto niya. Sige, bibili tayo pagbalik natin sa Manila, sabi ng lalaki at hinalikan pa sa leeg ang kabit. Dahil ubod naman ang pilya ni Yeng ay kinuha niya ang cellphone at binuksan ang camera. Ipinatong niya iyon sa isang tokador na nakatapat sa kama. Video natin para masarap balik-balikan, sabi niya sa lalaking napangisi, hinalikan niya ito at pinagsaluhan na naman nila ang kataksilan. Pag-uwi sa Maynila ay di pa dumiretso sa bahay si Roy, nakipag-inuman pa siya sa mga kumpare at doon ay nagyabang. Pare ewan ko ba sa mga babaeng iyan at kalabit ng kalabit sa akin, di naman sa pagmamalaki ano. Pero napapasigaw yang si Yeng kapag nagtatalik kami, ang laki raw kasi, sabi niya na umiiling-iling pa. Natatawa naman ang mga kumpare niya, di makapaniwala sa kalokohan ng lalaki sa kabila ng kabaitan ng misis nito. Si Maring Rika, tanong ng isa, iyan si Rika, ubod ng boring, hindi marunong, losyang, manang, lahat na, kaya nga pinagpapalit ko yan walang kwenta yan, sabi niya at pumapalitak pa. Naging ugali niya na ang siraan ang misis niya at magkwento ng kung ano-anong kayabangan sa mga kumpare niya, kesyo magaling siya sa kama, kesyo hinahabol siya ng mga babae. Kinabukasan, laglag ang balikat ni Roy na umuwi dahil nagtanggalan sa trabaho at napasama siya sa mga iyon, binayaran na lamang sila ng kumpanya ng tig 80,000 piso, na madali rin namang naubos dahil ibinili niya ng iPad si Yeng. Babe, gusto ko ng camera para may pang photoshoot ako sige na please, sabi ni Yeng sa telepono. Babe kasi alam mo namang natanggal ako sa trabaho di ba? Hindi ko pa kaya yan, stay put ka lang dyan, mabibili rin natin ang camera mo. Puro stay put ilang linggo na akong naghihintay wala naman, ayoko na sayo, buwisit ka, sabi ng babae at binabaan na siya ng telepono. Akala niya ay doon na nagtatapos ang relasyon nila ni Yeng pero may pasabog pala ito.
Habang kumakain sila ng hapunan ay biglang naibagsak ng misis niya ang hawak nitong cellphone. "Sino ba yang kausap mo? Akala ko si Mama," ang tanong ni Roy. "May nag-send sa akin ng video," nang hihinang sabi nito. Nang damputin ni Roy ang cellphone ng misis, maging siya ay napahawak sa dibdib, naroon ang mga video nila ni Yeng. Hindi lang pala isang beses siya nitong vinidyohan kundi marami pa, nakatago lang ang camera nito kadalasan, mautak pa ang babae dahil hindi kita ang mukha nito at mukha niya lang ang malinaw. Wala nang nagawa si Roy nang maglayas ang kanyang misis kasama ang anak nila, paiyang-paiya rin siya sa mga kumpare dahil kitang-kita sa video na sobrang liit ng pagkalalaki niya, halatang halata na pera lang talaga ang nagustuhan ni Yeng at hindi naman ito nasarapan. Magsisi man si Roy, huli na tatanda na siyang mag-isa. Si Rika naman ay totoong nasaktan, pero nitong huli niya lamang naisip na para siyang nabunutan ng malaking tinik. Kay gaan ang buhay niya ngayon, nagagawa niya pang magtrabaho at dahil likas na magaling ay agad siyang na-promote bilang manager. Masaya na siya sa piling ng anak, minsan ay dumedalaw si Roy upang humingi ng tawad na siyang ipinagkaloob niya rito. Pero sadyang wala na siyang maramdamang pag-ibig, hiling niya na lang na ayusin na ng lalaki ang buhay nito at magkaroon sila pareho ng fresh start habang pinoproseso na ang kanilang annulment papers. Sadyang walang sikretong hindi talaga natin may tatago kaya wag tayong gagawa ng mga maling gawain upang hindi natin ito pagsisihan sa bandang huli.